Una po sa ating mga balita, ipinagmalaki ngayon ni Pangulong Aquino ang tagumpay ng kanyang pagdalo sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting sa China at 25th ASEAN Summit sa Myanmar. Sa kanya pong arrival statement, ibinida ng Pangulo ang mas malakas na ugnayan sa iba't ibang bansa, gayon din ang pagpapaigting ng inisyatiba sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, turismo at mabuting pamamahala. Ang ulat mula kay Julius Lisamburon. Maikli ngunit sulit ito kung ilarawan ni Pangulong Aquino ang kanyang naging pagdalo sa ika-22 Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Summit sa bansang China. Sa kanyang pagbabalik bansa pasado alas 3 Biyernes ng madaling araw, ipinagmalaki ng Pangulo ang mga magagandang balita ang kanilang nakuha sa nasabing pagpupulong. Talaga naman pong sinulit natin ang mga nagbukas na pagkakataong makipagdialogo sa matataas na opisyal tungkol sa mga isyong kinakaharap hindi lang ng ating riyon kundi pati ng iba't ibang panig ng daigdig. Napapanahon nga po ang mga dinaluhan nating talakayan dahil kasabay ng kolektibong pagpupunyagi tungo sa kaunlaran, dumarating ang mga hamong walang kinikilalang teritoryo. Pagbabago ng klima, pagkalat ng Ebola virus at terorismo. Sa bawat minutong inalagay natin sa Beijing at Nipito, ipinakita natin ang Pilipino ay may malasakit, hinaharap ang problema imbis na tinatakasan ito at handang makipagtulungan sa pagtugon sa mga hamon. Ayon sa punong ehekutibo, isang halimbawa ang ginanap ng APEC Leaders Summit hindi lang upang makadaupang palad ang iba't ibang pinuno, kundi mabilis na mapag-usapan ang mga hakbanging makatutulong sa pagpapalalim ng ugnayan ng bawat bansa. Mas madali ang makiusap at mas madali rin namang magbigay ng tulong dahil sa ganitong pagkakataon. Sa APEC Summit, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga pinunong bihira natin makasama kapag buwabiyahe tayo, partikular na ang mga nasa Latin America. Ang biro ko nga po sa ating mga delegado, ang laki ng natipid natin sa mga foreign trips dahil kasama na natin ang iba't ibang mga pinuno sa iisang venue at pwede na natin imbitahin magpalalim ng ugnayan sa pagitan ng ating mga bansa. Nagkausap sa nasabing summit sina Pangulong Aquino at Chinese President Xi Jinping. Dito'y sumentro ito sa pagpapalakas ng pagkakaibigan ng dalawang bansa sa harap ng naging tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi rin po natin na ang pangunahin nating layunin ay ang pagpapaunlad sa kalagayan ng ating mga kababayan at dito nakabatay ang ating mga desisyon. Bukod po sa mga pinuno ng bansa, nakipag-usap rin tayo sa mga pinuno ng iba't ibang kumpanya, kabilang dito ang Chief Executive Officer ng Moody's na si Raymond McDaniel na nagsabing bihirang-bihira raw mangyari na may credit ratings upgrade na nga sa isang bansa, bibigyan pa ng tinatawag na positive outlook. Nakausap din ito sina Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha upang paigtingin ang inisyatiba ng edukasyon, turismo at good governance. Marami sa kanilang mamamayan ang tumutungo sa Pilipinas para mag-aral. Niyaya niya tayong magbahagi ng kaalaman sa mga sumusunod na larangan tulad ng fisheries, finance, agrikultura, pampublikong kalusugan, edukasyon at marami pang iba. Ang balik nito sa atin ay pagyabong ng ating pakikipagkalakalan sa kanila. Ang biro nga po niya sa atin, kapag nagpunta ang mga dalubhasa natin sa kanilang bansa, baka raw po hindi na babalik sa Pilipinas sa sobrang pag-aalaga na ibibigay nila. Ang mga problema nila ay problema natin. Ang mga good news para sa kanila ay katulad rin ng good news para sa atin. Bago nga po natapos ang usapin namin ni Prime Minister Chan-o-cha, nakapagbahagi na kami sa isa't isa na mga hakbang na isinasagawa namin upang maipatupad ang matuwid na pamamahala sa kanya-kanyang bansa. Formal na din namang inimbitahan ng Pangulo ang ilang APEC countries na dumalo sa ika-23 APEC Summit sa susunod na taon na gaganapin sa Pilipinas. Tiniyak ng Pangulo na hindi mapapahiya ang ating bansa kahit ikumpara sa mga nakaraang pulong kung makikipagtulungan ang bawat Pilipino upang sa buong mundo tunay na may pagmalaking It's More Fun in the Philippines. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Lisamburon.